Isang malakas na kalabog ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Kasunod nito ay isang mahinang ungol ng sakit. Nanigas si Mariana sa kanyang kinatatayuan, hawak pa rin ang basahan na panlinis. Sa nagniningning na sahig na gawa sa marmol, nakita niya ang katawan ni Senyora Helena, ang matandang may bahay ng pamilyang Almeida na nakabuwalagta. Ang mga mata nito'y nakapikit, ang mukha'y namimilipit sa sakit. Ilang pulgada lang mula sa kanyang ulo ay ang matulis na kanto ng mesang gawa sa salamin. At sa may pinto ng sala, nakatayo ang manugang nitong si Valeria. Walang bakas ng gulat o pag-aalala sa maganda nitong mukha. Tanging malamig na pananahimik habang pinapanood ang biyenan na parang isang basurang itinapon sa sahig. Isang kuryente ng takot ang gumapang sa buong katawan ni Mariana. Unang araw pa lang niya sa trabaho, unang araw pa lang niya sa mansyon ng mga Almeida, pero pakiramdam niya'y nasaksihan niya ang isang krimen na hindi niya dapat nakita. Kaninang umaga lang, para siyang nasa langit. Pagpasok niya sa dambuhalang gate ng mansyon, hindi niya mapigilang mamangha. Ang hardin ay mas malawak pa sa pinagsama-samang lupa ng lahat ng kanyang mga naging kapitbahay. Ang bahay mismo ay parang isang palasyo na nakikita lang niya sa mga pelikula. Ako po si Mariana Silva, ang bago pong kasambahay, sabi niya nang may panginginig sa boses sa headmaid na sumalubong sa kanya. Kailangan niya ang trabahong ito. Simula nang mamatay ang asawa niya, mag-isa na lang niyang itinaguyod ang sarili. Ang sahod dito ay sapat na para makapagsimula siyang muli. Habang iginagabay siya papasok, isang lalaki ang pababa ng engrandeng hagdanan. Matikas ang tindig, suot ang isang mamahaling business suit. Ngunit hindi ang yaman nito ang nakakuha ng atensyon ni Mariana, kundi ang mga mata nito. May kung anong kabaitan sa mga matang yon na nagpatigil sa kanyang mundo. "Good morning. Ikaw na ba si Mariana?" Tanong ng lalaki. Ang boses nito'y malumanay, pero may bigat ng kapangyarihan. "Oo po, sir." Halos pabulong na sagot ni Mariana, kasabay ng mabilis na pagyuko. "Ako si Roberto Almeida. Welcome sa aming tahanan. Huwag kang mag-alala. Mabait ang mama ko. I'm sure magkakasundo kayo," sabi nito sabay ngiti. Isang pamilyar na kaba ang naramdaman ni Mariana sa dibdib. Isang kakaibang pakiramdam na para bang matagal na silang magkakilala. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Imposible, isa lang siyang hamak na katulong. At ito si Roberto Almeida, isa sa mga pinakamayamang tao sa bansa. Ang init na naramdaman niya sa pagbati ni Roberto ay agad na napalitan ng lamig nang makilala niya ang asawa nito, si Valeria. "Siguraduhin mo lang na ginagawa mo ng tama ang trabaho mo. Ayoko sa lahat yung mga pabaya," sabi ni Valeria. Hindi man lang siya tinitingnan sa mata, abala sa pag-scroll sa kanyang cellphone. Mabilis na lumipas ang maghapon. Nakita ni Mariana kung gaano kaiba ang pakikitungo ni Valeria sa biyenan nitong si Senyora Helena. Sa tanghalian, aksidenteng natabig ni Senyora Helena ang baso ng tubig. "Ano ba naman yan, Mama? Ang kalat-kalat niyo naman," sigaw ni Valeria. "Parang bata. Mariana, linisin mo to. Bilis." "Pasensya na, anak," narinig ni Mariana na bulong ng matanda. Nanginginig ang boses, parang may kung anong tumusok sa puso ni Mariana habang pinupunasan niya ang natapong tubig. Nakita niya ang takot sa mga mata ng matanda. At ngayon, ang kinatatakutan niya ay nangyari. "Anong tinatayo-tayo mo dyan?" Biglang sigaw ni Valeria na nagpabalik kay Mariana sa kasalukuyan. "Tulungan mo si Mama. Ang bagal-bagal mo." Dali-daling lumapit si Mariana sa nakahandusay na matanda. "Senyora Helena, okay lang po kayo?" Ang wheelchair ko, hiha." Hirap na sabi ng matanda. "Hindi ko mahanap." Kanina pa hinahanap ni Senyora Helena ang kanyang wheelchair. Sinabi ni Valeria na inilipat niya ito para hindi makasagabal sa daan
pero hindi niya sinabi kung saan, kaya sinubukan ng matanda na maglakad ng mag-isa gamit ang isang tungkod. "Ano ka ba naman, Mama? Inilagay ko lang dyan sa may gilid," sabi ni Valeria na walang emosyon. Itinuro niya ang isang sulok na natatakpan ng isang malaking halaman. Nakatago. Imposibleng makita agad. Habang inaalalayan ni Mariana si Senyora Helena na makaupo sa wheelchair, hindi niya maiwasang mapatingin kay Valeria. At sa isang saglit, sa pagitan ng pag-aayos nito ng buhok, nakita ni Mariana ang isang munting na ngisi sa mga labi nito. Isang ngisi ng tagumpay. Kinilabutan si Mariana. Hindi ito aksidente. Sinadya ito. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Mariana sa kanyang maliit na kwarto. Ang imahe ni Senyora Helena na nakahandusay at ang ngisi ni Valeria ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Paano kung mas malala ang nangyari? Paano kung tumama ang ulo ng matanda sa mesa? Hindi niya kayang manahimik lang. Ngunit ano ang magagawa ng isang katulong na tulad niya? Sino ang maniniwala sa kanya? Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa ilalim ng unan. May basag ang screen nito, pero gumagana pa naman ang kamera. Isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isip. Isang ideya na maaring ikatanggal niya sa trabaho o mas malala pa, pero hindi na kaya ng konsensya niya. Maingat siyang lumabas ng kwarto. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa sala. Tinitiyak na walang makakarinig sa kanyang mga yabag. Sa isang sulok, sa likod ng isang plorera, maingat niyang ipinuwesto ang cellphone. Itinutok niya ang lens nito sa lugar kung saan madalas umupo si Senyora Helena. Sinimulan niya ang pag-record. Bumalik siya sa kanyang kwarto, ang puso niya'y kumakabog ng sobrang bilis. Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Bukas!" Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kisame. Kailangan malaman ni si Roberto ang totoo. Pagpasok ni Roberto sa mansyon, isang mabigat na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Hindi ito ang uri ng katahimikan na nagdudulot ng kapayapaan, kundi ang uri na tila may pinipigilang pagsabog. Galing siya sa isang maghapong sunod-sunod na meeting sa company. Ang gusto lang niya ay umuwi sa isang tahanan kung saan makakapag-relax siya. Pero sa mga nagdaang buwan, ang pag-uwi ay naging isa na ring uri ng laban na kailangan niyang harapin. "Good evening, sir!" Bati ng bagong kasambahay, si Mariana, na nakayuko habang nagwawali sa gilid. Tumango lang siya. Masyadong pagod ang isip niya para alalahanin pa ang pangalan nito. Naabutan niya ang kanyang asawang si Valeria at inang si Helena sa hapagkainan. Nakahain na ang pagkain pero walang sino man ang kumikilos. Tila isang malamig na giyera ang namamagitan sa dalawa. "I'm home," anunsyo ni Roberto. Pilit na pinapasigla ang boses. Hinalikan niya si Valeria sa pisngi at pagkatapos ay ang kanyang ina. "Maval, mukhang masarap ang hapunan." "Of course, mahal ko. I personally told the cook what to prepare. Your favorites," malamig na sabi ni Valeria. Sabay haplos sa kanyang braso. Pero nang dumako ang tingin nito sa kanyang ina, nakita ni Roberto ang isang mabilis na pag-irap. Bumuntong hininga si Roberto. Heto na naman sila. "Roberto, anak," nagsalita si Helena. Ang boses ay mahina. "Pakisabi sa asawa mo na huwag itago ang mga gamot ko. Nahirapan akong hanapin kanina." Agad na umasim ang mukha ni Valeria. "Mama, ano ba? Hindi ko tinatago. Inayos ko lang sa cabinet para hindi nakakalat. You're always so forgetful. Ako na naman ang masama." "Hindi ko makalimutan kung nasa dati nitong pwesto," giit ng matanda. "Stop it, both of you." Pigil ni Roberto. Nararamdaman ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. "Pagod ako. Pwede bang kumain na lang tayo ng tahimik?" Kumain sila ng walang imikan. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan. Para kay Roberto, ang bawat tunog ay parang bomba na malapit ng sumabog. Mahal niya ang asawa niya. Si Valeria ang kanyang mundo. Pero ang kanyang ina niya ito.
Bakit hindi sila magkasundo? Marahil ay dala lang talaga ng katandaan. Marahil ay nagiging makakalimutin at masungit na talaga ang kanyang ina. Iyon ang lagi niyang sinasabi sa sarili. Mas madaling paniwalaan iyon. Matapos ang hapunan na parang isang parusa, nagpaalam si Valeria na aakyat na para maligo. Naiwan si Roberto sa sala, hawak ang isang baso ng alak habang minamasahe ang kanyang sentido. Doon niya napansin si Mariana na tahimik na nagliligpit sa isang sulok. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito. May kung anong kakaiba sa kilos ng babae. Tila ito natatakot. Tila may gustong sabihin ngunit nag-aalangan. May problema ba, Mariana? Tanong niya. Nag-angat ng tingin ng babae. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Sir, pasensya na po sa abala. It's okay. What is it? Dahan-dahan itong lumapit sa kanya, ang bawat hakbang ay mabigat. Inilabas nito mula sa bulsa ng kanyang uniforme ang isang luma at basag na cellphone. Nangunot ang noo ni Roberto. Sir, patawad po pero kailangan niyo itong makita. Halos pabulong na sabi ni Mariana habang nanginginig na iniaabot sa kanya ang telepono. Nagdududa man ay kinuha niya ito. Anong importanteng bagay ang maipapakita ng isang lumat basag na cellphone? Pinindot niya ang play. Ang video ay magalaw sa simula. Halatang kuha sa isang nakatagong pwesto. Ngunit malinaw ang kuha nito sa sala. Nakita niya ang kanyang inang si Helena. Hirap na naglalakad gamit ang tungkod. Hinahanap nito ang wheelchair. Valeria, nasaan ang wheelchair ko? Narinig niyang tanong ng ina sa video. Pagkatapos ay pumasok sa eksena si Valeria. Ngumiti ito. Isang ngangiting hindi umaabot sa mga mata. Nandyan lang yan, Mama. Hanapin niyo lang. Kasunod noon ay ang pinakanakakagimbal na nasaksihan ni Roberto sa buong buhay niya. Nakita niya sa video kung paano. Habang nakatalikod ang kanyang ina, ay sinadyang itulak ni Valeria ang wheelchair papunta sa likod ng isang malaking halaman. Tiniyak nitong hindi ito makikita. At pagkatapos, ngumisi ito. Isang demonyong namungisi na puno ng kasiyahan habang pinapanood ang kanyang inang nahihirapan. Hindi humihinga si Roberto. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang buong katawan na para bang may isang baldeng nagyayelong tubig na ibinuhos sa kanya. Ang babaeng pinakamamahal niya. Ang babaeng pinakasalan niya. Ang anghel sa kanyang paningin. Ang imahe sa screen ay nagpatuloy. Nakita niya kung paano nawalan ng balanse ang kanyang ina at bumagsak sa sahig. At nakita niya kung paano nanatiling nakatayo si Valeria. Walang ginagawa. Tanging panonood lamang. Isang mababang ungol ang kumawala sa lalamunan ni Roberto. Hindi ungol ng sakit, kundi ungol ng mabangis na galit. Ang pag-ibig na naramdaman niya para kay Valeria ay biglang naging abo. Ang tiwala niya ay nadurog na parang salamin. Ang perpektong mundong binuo niya ay gumuho sa isang iglap. Nagsimulang manginig ang kamay niyang may hawak sa cellphone. Ang mga ugat sa kanyang noo at leeg ay nagsimulang lumitaw. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng sobrang higpit. Ang mga kuko niya'y bumaon sa kanyang palad. Binitawan niya ang baso ng alak. Nabasag ito sa sahig, kasabay ng pagdurog ng kanyang puso. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng mansyon, huminga siya ng malalim at isinigaw ang pangalan ng kanyang asawa sa paraang hindi pa niya kailanman nagawa. Isang sigaw na puno ng puot, pagkasuklam at nagbabadyang bagsik. Valeria! Narinig ni Valeria ang sigaw ni Roberto mula sa banyo. Napahinto siya sa gitna ng pagbubuhos ng mamahaling body wash sa kanyang balat. Isang sigaw iyon na hindi pamilyar. Puno ng galit na hindi pa niya kailanman narinig mula sa kanyang mabait at sunod-sunurang asawa. Ano na namang drama ito? Hindi siya natakot. Nainis siya. Siguradong nagsumbong na naman ang matandang hukluban na yon. Palibhas ay wala nang magawa sa buhay
kundi ang sirain ang perpektong pagsasama nila ni Roberto. Kalmado siyang nagbanlaw, nagpatuyo ng katawan gamit ang pinakamalambot na tuwalya at isinuot ang kanyang silk robe. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Maganda. Perpekto. Siya si Valeria Almeida. Hindi siya dapat basta-basta sinisigawan. Pababa siya ng hagdanan na parang isang reyna, handang paamuin ang nagwawalang hari. Ngunit natigilan siya sa kanyang nakita. Si Roberto, nakatayo sa gitna ng sala, ang mukha ay hindi maipinta sa galit. Sa sahig ay may basag na kopita. At sa isang sulok, nakatayo ang peste, ang bagong katulong. Si Mariana, nakayuko ito na parang isang basang sisiw. What is the meaning of this, Roberto? Bakit ka sumisigaw? Malumanay ngunit may diin na tanong ni Valeria. Huwag ka nang magpanggap, Valeria. Sagot ni Roberto, ang boses ay malamig na parang yelo. Doon nagsimulang makaramdam ng kaba si Valeria. Anong sinasabi mo? Anong ginawa ng katulong na, yan sayo? She's poisoning your mind against me, isn't she? Itinuro niya si Mariana. Ito ang pinakamadaling paraan. Ang manisi ng iba. Palaging epektibo. Pinaparatangan mo ako dahil sa isang katulong na ngayon mo lang nakilala? Dagdag pa niya, hinahayaang mangilid ang mga pekeng luha sa kanyang mga mata. Roberto, nasasaktan ako. Ngunit hindi natinag si Roberto. Sa halip, kinuha nito ang remote at itinutok sa malaking TV na nakasabit sa pader. At doon, nasaksihan ni Valeria ang sarili niyang kasamaan. Nakita niya ang sarili sa screen, tinatago ang wheelchair. Nakita niya ang demonyong ngisi sa sarili niyang mga labi. Nakita niya ang pagbagsak ng matanda. Ang video ay tinay isang sampal ng katotohanan na hindi niya inaasahan. May nag-record. Ang katulong, ang lintik na katulong na yon. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang pisngi. Ang pagkakatikom ng kanyang mga kamao sa ilalim ng silk robe. Nahuli siya, walang lusot. Ang malambot at umiiyak na si Valeria ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang halimaw na matagal na niyang itinataw. So what kung ginawa ko yan? Sigaw niya, ang boses ay matinis at puno ng galit. That old woman deserves it. Natigilan si Roberto. Ang asawa niyang malambing, ang babaeng pinangakuan niya ng buong mundo, ay nagsasalita na parang isang demonyo. Anong sinabi mo? Tanong ni Roberto. Ang bawat salita ay mabagal at mabigat na para bang nagpipigil siya ng isang marahas na puwersa sa loob niya. Tumawa si Valeria, isang tawang walang kagalakan, puno ng hinanakit. Bingi ka ba? Sabi ko, she deserves it. Mula nang ikasal tayo, ano ang ginawa niya? Palagi siyang kontra sa akin. Palagi niyang pinaparamdam sa akin na hindi ako karapat-dapat para sa'yo, na isa lang akong hampas lupang umakyat sa buhay dahil sa pera mo. Humarap siya kay Roberto, ang mga matay nag-aapoy. Araw-araw, tinitiis ko ang mga pahiwatig niya, ang mga pang-iinsulto niya. Akala mo ba hindi ko nararamdaman? Akala mo ba manhid ako? Nagtiis ako, Roberto. Nagtiis ako para sa'yo, para sa pamilya natin. Ang pagtago ng wheelchair, maliit na bagay yan kumpara sa lahat ng ginawa niya sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Roberto, hindi sa gulat, kundi sa isang masakit na pagkamulat. Ang babaeng nasa harap niya ay isang estranghero. Ang mga dahilan niya ay baluktot. Ang galit niya ay nakakalason. Sa buong buhay nila, si Valeria ang biktima sa lahat ng kwento nito. At siya, bilang isang tanga, ay palaging naniniwala. Ngayon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng sala, nakita niya ang katotohanan. Ang apoy sa mga mata ni Roberto ay unti-unting namatay. Napalitan ito ng isang bagay na mas nakakatakot. Isang malamig at blangkong kawalan. Ang pag-ibig at pagsamba na dati naroon ay naglaho na para bang hindi kailanman umiral. Tapos ka na? Tanong ni Roberto.
Ang boses niya ay kalmado na, isang nakakakilabot na kalmadong hudyat ng isang pinal na desisyon. Natigilan si Valeria. Hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon. Roberto, mag-impake ka ng mga gamit mo. Utos ni Roberto. Hindi na tumitingin sa kanya ang mga matay na katuon sa isang malayong pader. Nanlaki ang mga mata ni Valeria. Hindi ito dapat ang mangyari. Ano? Anong sinasabi mo? You can't be serious. It's me, Valeria. Asawa mo ako. Hindi na ngayon, mariing sagot ni Roberto. Ang babaeng pinakasalan ko ay hindi isang halimaw na kayang manakit ng isang matandang walang kalaban-laban. Roberto, please. Nagsimulang manginig ang boses ni Valeria. Bumalik sa pagiging kaawa-awa. Huwag mong gawin to. Mahal kita. Humarap si Roberto sa kanya at sa unang pagkakataon, nakaramdam ng tunay na takot si Valeria. Ang pagtingin ni Roberto ay puno ng pagkasuklam. Umalis ka sa pamamahay ko, sabi nito. Ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama. Ngayon din, parang isang sampal ang mga salitang iyon. Ang reyna ay pinatalsik sa kanyang palasyo. Walang nagawa si Valeria kundi ang tumalikod at maglakad paakyat ng hagdanan. Ang bawat hakbang ay isang pag-amin sa kanyang pagkatalo. Mabilis niyang inihagis ang kanyang mga damit at alahas sa isang maleta. Ang galit niya ay mas matindi pa kaysa sa sakit. Hindi ito ang katapusan. Hindi siya papayag. Pagbaba niya, dala ang kanyang maleta, naabutan niya si Roberto na nakatayo pa rin sa parehong pwesto. Si Mariana naman ay nasa sulok pa rin, nakayuko, nanginginig sa takot. Doon nagbago ang lahat para kay Valeria. Ang pinakaugat ng lahat ng ito, ang demonyong katulong. Huminto si Valeria sa may pintuan. Dahan-dahan siyang lumingon. Hindi niya pinansin si Roberto. Ang kanyang mga mata, na parang dalawang nagbabagang tinga, ay itinuon niya kay Mariana. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi pa tayo tapos. Katulong, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. Sinasabi ko sa'yo, pagsisisihan mo ito. Pagkatapos ay tumalikod na siya at lumabas ng pinto. Isinara ito nang may malakas na kalabog na yumanig sa buong mansyon. Iniwan niya ang 2 taong nakatayo sa gitna ng mga guho ng isang perpektong pamilya. Nang umalis si Valeria, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa mansyon. Ang amoy ng mamahalin niyang pabango ay nanatili sa hangin. Isang multo ng buhay na kasama niya, isang paalala ng kasinungalingang kanyang pinaniwalaan. Para kay Roberto, ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa mga sigaw kanina. Nakatayo pa rin siya sa gitna ng sala, nakatingin sa pintong malakas na isinara ni Valeria. Wala siyang maramdaman, hindi lungkot, hindi galit. Tanging isang malawak na kawalan, parang isang bahagi ng kanyang pagkatao ang biglang binura. Gumuho ang mundo niya. Ang babaeng inakala niyang perpekto ay isa palang mapagpanggap. Ang pagsasama nilang inakala niyang matatag ay gawa lang pala sa babasaging kasinungalingan. Sir Roberto, isang mahinang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Mariana. Nakayuko pa rin ito, ang mga kamay ay magkadikit na para bang nagdarasal. Ang takot ay bakas pa rin sa mukha nito. Salamat, sabi ni Roberto. Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang simpleng salita, pero puno ng kahulugan. Salamat sa pagmulat sa kanya sa katotohanan. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang nilapitan ang kanyang ina, si Helena, na tahimik na nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatingin sa kawalan. Inalalayan siya ni Mariana kanina matapos ang komprontasyon. Ma, ayos lang po kayo? Malumanay na tanong ni Roberto.
Umiling si Helena, pero hindi ito tumingin sa kanya. Ang mga mata nito'y nakatuon sa sahig, puno ng isang emosyong hindi maintindihan ni Roberto. Hindi ito galak dahil sa pag-alis ni Valeria. Ito ay pagsisisi. Kasalanan ko ang lahat. Bulong ng matanda. Nanginginig ang boses. Kung sana'y sinabi ko lang sa'yo ang totoo noon pa. Napakunot ang noo ni Roberto. Ang totoo? Anong totoo, ma? Umiling lang ulit si Helena at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Hindi na ito nagsalita pa. Ipinikit na lang nito ang mga mata na parang pasan nito ang buong daigdig. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang isang tinik na bumaon sa isip ni Roberto. Ang totoo. Anong katotohanan ang hindi niya alam? Isang bahagi niya ang gustong kalimutan na lang ang lahat, magsimulang muli, at ayusin ang mga nasira. Pero may isa pang bahagi sa kanya, isang bahaging hindi mapakali, na nagsasabing ang pag-alis ni Valeria ay simula pa lang ng isang mas malaking bagyo. Habang pinagmamasdan niya si Mariana na maingat na nag-abot ng isang basong tubig sa kanyang ina, naramdaman ni Roberto ang isang kakaibang kapanatagan sa presensya ng babae. Sa gitna ng gulo, ang tahimik na pag-aalaga nito ay parang isang munting ilaw. Kinagabihan, hindi makatulog si Roberto. Ang mga salita ng kanyang ina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Bumangon siya. Alam niya kung saan siya pupunta. Ang lumang study ng kanyang yumaong ama. Isang lugar na bihira niyang pasukin, puno ng mga lumang libro at alaala ng isang ama na istrikto at malayo sa kanya. Binuksan niya ang ilaw. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Tila isang libingan ng mga lihim ang silid na ito. Nagsimula siyang maghalongkat. Binuksan niya ang mga drawer ng antigong lamesa. Pulos mga dokumento ng negosyo, mga papeles ng lupa, mga bagay na alam na niya. Ngunit sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang resibo, may nakita siyang isang maliit at kalawanging susi. Hindi niya alam kung para saan ito. Sinimulan niyang subukan ng susi sa bawat nakalak na drawer, ngunit wala itong pinagbuksan. Hanggang sa napadako ang tingin niya sa isang malaking aparador ng mga libro. Sa likod ng isang hilera ng makakapal na encyclopedia, may nakita siyang isang maliit na pinto. Isang secret compartment. Kinabahan siya. Isinuksok niya ang susi sa keyhole. Dahan-dahan niya itong pinihihit. Isang mahinang click ang kanyang narinig. Bumukas ang pinto at sa loob ay isang itim na kahon na gawa sa bakal. Nanginginig ang mga kamay ni Roberto habang inilalabas niya ang kahon. Mabigat ito. Binuksan niya ito at tumambad sa kanya ang mga lumang dokumento. Sa ibabaw ng lahat, naroon ang kanyang birth certificate. Binasa niya ang mga detalye. Roberto Almeida, mga magulang, Ricardo at Helena Almeida. Ngunit may mga bagay na hindi tama. Ang pangalan ng ospital ay hindi pamilyar. Ang pirma ng doktor ay tila minadali at magulo. At sa gilid ng dokumento, may isang sulat kamay na nota gamit ang asul na tinta. Isang nota na isinulat mismo ng kanyang ama. 2 salita at isang pangalan. Full payment. Osvaldo Mendez. Sino si Osvaldo Mendez? Bakit nakasulat ang pangalan niya sa birth certificate ni Roberto na para bang isa siyang produkto na binayaran? Kinuha ni Roberto ang kanyang laptop mula sa lamesa. Umupo siya sa dilim, ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang tinatype niya ang pangalan sa search bar. Osvaldo Mendez, pinindot niya ang enter at ang mga resulta na lumabas ay nagpatigil sa paghinga ni Roberto. Kilabot na loan shark, natimbog. Mga biktima ni Osvaldo Mendez nagsalita na. Osvaldo ang buwaya Mendez, ang taong kumukuha ng higit pa sa pera. Paulit-ulit niyang binasa ang mga headline. Isang kilabot na gumapang mula sa kanyang batok hanggang sa kanyang mga talampakan.
Ang pangalan ng isang marahas at walang awang loan shark ay konektado sa kanyang pagsilang. Nagsimulang tumibok ng malakas ang kanyang puso. Ang malambot na kama ng five-star hotel ay parang isang kama ng mga pako para kay Valeria. Ilang araw na siyang naka-check-in dito, ginagastos ang natitira niyang pera mula sa credit card na hindi pa nabablock ni Roberto. Ang bawat sandali na lumilipas ay isang insulto. Siya si Valeria Almeida na nasanay sa isang mansyon, ngayon ay nakakulong sa isang kwarto. Napabangon siya at sinipa ang mamahaling comforter. Naglakad siya papunta sa bintana at tiningnan ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang bawat ilaw ay kumakatawan sa yaman at kapangyarihan, mga bagay na biglang inagaw mula sa kanya. Hindi ako papayag na ganito lang. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana ay nagpapakita ng isang mukhang puno ng galit. Ang sakit ng pagpapalayas sa kanya ni Roberto ay mabilis na napalitan ng isang nag-aapoy na pagnanais na maghiganti. Hindi lang kay Roberto at lalong hindi lang sa matandang Helena. Ang ugat ng lahat ng ito ay iisa lang, si Mariana. Ang hamak na katulong na yon, isang langaw na sumira sa kanyang perpektong buhay. Pupulbusin niya ito, dudurugin niya ito hanggang sa wala nang matira. Pero paano? Kailangan niya ng alas. Isang alas na hindi lang magpapabalik sa kanya sa mansyon, kundi maglalagay din kay Roberto sa ilalim ng kanyang mga paa, magmamakaawa para sa kanyang kapatawaran. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang malaman ang kahinaan ni Roberto. At doon, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang mga huling salita ni Helena. Kung sana'y sinabi ko lang sa'yo ang totoo noon pa. May sikreto ang pamilyang Almeida. Isang sikreto na handang itago ng matanda. Kahit nakapalit nito ay ang sarili niyang kapahamakan. Kinuha ni Valeria ang kanyang cellphone. Kailangan niya ng tulong. Kinabukasan, sa isang madilim at mausok na coffee shop sa isang eskinita sa Maynila, nakipagkita si Valeria sa isang lalaking payat na may bigote. Si Dante, isang private investigator na hindi nagtatanong ng maraming detalye, basta't tama ang bayad. Ano ang kailangan mo, Ma'am Valeria? Tanong ni Dante habang humihigop ng kanyang kapeng barako. 2 tao, sabi ni Valeria. Inilapag sa mesa ang isang makapal na sobre ng pera. Gusto kong halungkatin mo ang buong pagkatao nila. Bawat sikreto, bawat baho, lahat. Inilabas niya ang 2 litrato. Ang isa ay ang litrato ni Mariana na kinuha niya mula sa Facebook profile ng ahensyang pinagkuhanan nito. Ang isa naman ay ang formal na litrato ni Roberto. Unahin mo ang babae. Alamin mo kung sino siya, saan siya galing, kung may pamilya ba siya. Lahat. Utos niya. At para kay Roberto, alamin mo ang lahat tungkol sa kanyang kapanganakan, the truth behind it. Tumango si Dante, kinuha ang sobre at ang mga litrato, at umalis ng walang imik. Ang mga sumunod na araw ay isang paghihintay na puno ng tensyon para kay Valeria. Halos hindi siya lumabas ng kwarto, hinihintay lang ang tawag ni Dante. At isang hapon, tumunog ang kanyang cellphone. Ma'am, may nahanap na ako, sabi ni Dante sa kabilang linya. Tungkol kay Roberto Almeida. Napaupo ng tuwid si Valeria. What is it? Hindi siya totoong anak ng mga Almeida. Parang isang bombang sumabog ang mga salitang yon sa pandinig ni Valeria. Hindi, anak? Ampon? Adopted siya, ma'am, pero hindi legal ang proseso, patuloy ni Dante. Walang opisyal na record sa kahit anong ahensya, parang binili lang siya. At may isang pangalan na laging lumalabas sa mga lumang record ng ama niya. Sino ano? Tanong ni Valeria, nanginginig sa excitement. Ito na ang alas niya. Isang loan shark, ma'am. Nagngangalang Osvaldo Mendez. Paulit-ulit na sinambit ni Valeria ang pangalan. Isang loan shark. Ibig sabihin, ang perpektong si Roberto Almeida ay galing sa putik.
Isang produkto ng isang maruming transaksyon. Pero hindi pa siya tapos. Paano si Mariana? Anong koneksyon niya dito? Yung babae, nasaan na ang report mo? Tanong niya kay Dante. Medyo mahirap, ma'am. Malinis ang record niya. Pero may isa akong source. Isang matandang tsismosa sa dati niyang tinitirhan. Sabi niya, dalaga pa lang daw si Mariana. Nagkaroon ito ng anak na lalaki. Pero namatay daw agad pagkasilang. Pagkatapos noon, nag-asawa, namatay ang asawa, at wala nang iba pa. Namatay na anak. Parang hindi sapat. Parang may kulang. Paano kung isang napakabilis at nakakakilabot na ideya ang nabuo sa isip ni Valeria? Isang koneksyon na halos imposible. Pero kung totoo, Dante, huling pabor. Sabi ni Valeria, hanapin mo sa akin si Osvaldo Mendez. Buhay o patay. Kailangan ko siyang makausap. Hindi nagtagal. Nakuha niya ang impormasyon. Si Osvaldo Mendez ay buhay pa. Nagtatago sa isang miserable at mabahong slum sa Tondo. Matanda na at baon sa utang. Perpekto. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Valeria. Nagsuot siya ng simpleng damit, nag-shades at sombrero, at nagpunta sa lugar na yon. Ang baho ng estero at basura ay dumidikit sa kanyang balat. Pero tiniis niya. Para ito sa kanyang paghihiganti. Nahanap niya ang bahay. Isang barong-barong na halos guguho na. Kumatok siya. Ilang sandali pa, isang pinto na halos matanggal na sa bisagra ang bumukas. Isang matandang lalaki na payat, gusgusin at amoy alak ang humarap sa kanya. Ang mga mata nito ay mapungay, ngunit may bakas pa rin ng dating kasuwapangan. Si Osvaldo Mendez, ngumiti si Valeria. Isang ngiting matamis ngunit puno ng kamandag. Hinayaan niyang makita ng lalaki ang kanyang mamahaling relo. Osvaldo Mendez, tanong niya. May pag-uusapan tayo tungkol sa isang sanggol. 25 taon na ang nakalilipas. Simula nang umalis si Valeria, isang kakaibang uri ng kapayapaan ang bumalot sa mansyon ng mga Almeida. Ngunit para kay Mariana, ang kapayapaang yon ay may kasamang bigat sa dibdib. Araw-araw, nasasaksihan niya ang pagdurusa ni Roberto. Hindi na ito ang masiglang CEO na una niyang nakilala. Ang mga ngiti nito ay pilit. Ang mga mata nito ay laging malayo ang tingin na para bang may hinahanap sa kawalan. Madalas niya itong nakikitang mag-isang nakaupo sa dilim, umiinom ng alak. Nasasaktan si Mariana para sa kanya. Isang di maipaliwanag na pagnanais na alagaan ito ang kanyang nararamdaman. Isang pakiramdam na higit pa sa obligasyon ng isang kasambahay. Isang gabi, nakita niyang bukas pa ang ilaw sa study ni Roberto. Sumilip siya at nakita itong nakasubsob sa lamesa, napapaligiran ng mga papel. Mahimbing itong natutulog, ngunit kahit sa pagtulog ay bakas ang pagod at lungkot sa mukha nito. Dahan-dahan siyang pumasok. Kumuha siya ng isang kumot mula sa sofa at maingat na ikinumot ito sa balikat ni Roberto. Sa kanyang paglapit, hindi niya maiwasang pagmasdan ang mukha nito. Ang hugis ng kanyang mga kilay, ang tangos ng kanyang ilong, ang paraan ng bahagyang pagbuka ng kanyang mga labi habang natutulog. May kung anong pamilyar sa mga ito. Isang imahe mula sa isang malayong nakaraan ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang maliit na sanggol na may kaparehong-kaparehong mga labi. Humihilik ng mahina sa kanyang mga bisig. Napapikit si Mariana, pilit na iwinawak si ang alaala. 25 taon na ang nakalipas, pero ang sakit ay naroon pa rin. Sariwa na parang kahapon lang nangyari. Ang anak niyang hindi man lang niya nakitang lumaki. Ang anak niyang sinabing namatay, ilang oras lang matapos isilang. Wag, Mariana. Saway niya sa sarili. Iba ito. Ngunit habang tinititigan niya si Roberto, hindi niya mapigilan ang sarili. Inayos niya ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa noo nito. Sa isang iglap, parang huminto ang oras. Ang nararamdaman niya ay hindi awa ng isang katulong sa kanyang amo. Ito ay pagmamahal.
Isang dalisay at malalim na pagmamahal na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Kinabukasan, napansin ni Mariana na hindi maganda ang pakiramdam ni Roberto. Namumutla ito at bahagyang nanginginig. "May lagnat ka, sir," sabi niya matapos niyang maglakas loob na damhin ang noo nito. "Okay lang ako. Trabaho lang to," sabi ni Roberto, pero halatang nahihirapan na itong tumayo. "Hindi po, sir. Kailangan niyo pong magpahinga," giit ni Mariana. "Hayaan niyo po. Ipagluluto ko kayo ng mainit na sabaw." Pumayag din si Roberto. Sa buong araw na yon, hindi umalis si Mariana sa tabi niya. Pinunasan niya ng maligamgam na tubig ang noo nito. Pinainom niya ito ng gamot. At ipinagluto niya ito ng arroz caldo. Isang simpleng lugaw na hindi niya alam kung bakit iyon ang naisip niyang lutuin. Nang matikman ni Roberto ang lugaw, bahagya itong napangiti. Isang tunay na ngiti. Ang sarap. Parang pamilyar ang lasa. Parang nalasahan ko na to dati noong bata pa ako. Isang mainit na kuryente ang gumapang sa puso ni Mariana. Imposible. Nang gabing iyon, mas tumaas ang lagnat ni Roberto. Nagsimula itong magsalita nang wala sa sarili. Paulit-ulit nitong binabanggit ang pangalan ni Valeria. Minsan ay may galit, minsan ay may lungkot. Pagkatapos, sa gitna ng kanyang pagdedeliryo, hinawakan ni Roberto ang kamay ni Mariana. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit. "Inay." Isang salita. Ngunit para kay Mariana, ang isang salitang iyon ay isang punyal na direktang tumusok sa kanyang puso. Ang dibdib niya'y biglang nanikip. Hindi siya makahinga. "Inay, huwag mo akong iwan." Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Mariana. Ang sakit na 25 taon niyang itinatago ay biglang bumuhos na parang isang sirang dam. Ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay sunod-sunod na pumatak. Bakit? Bakit ganito kasakit? Hinayaan niyang hawakan ni Roberto ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang init ng balat nito. Sa sandaling iyon, hinayaan niya ang sarili niyang maniwala sa isang imposible na ang lalaking nasa harap niya, ang lalaking amo niya, ay ang kanyang nawawalang anak. Habang pinupunasan niya ang pawis sa noo ni Roberto, gamit ang isang basang bimpo, napadako ang kanyang tingin sa likod ng tainga nito. May isang maliit na peklat. Isang peklat na bahagyang hugis buwan. Nanigas ang buong katawan ni Mariana. Ang paghinga niya'y tumigil. Hindi maaari. Ang kanyang anak, ang kanyang bagong silang na sanggol. Bago ito kinuha sa kanya ng mga nurse, naaalala niya. Naalala niya ang isang maliit na galos sa likod ng tainga nito. Sabi ng doktor, isang maliit na gasgas lang mula sa paglalabas. Isang peklat na katulad ng peklat na nakikita niya ngayon kay Roberto. Ang hawak niyang bimpo ay nahulog sa sahig. Napatayo siya, nanginginig ang buong katawan, ang mga matay hindi maialis sa maliit na peklat na yon. Ang tibok ng kanyang puso ay napakabilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ang imposible ay biglang naging isang nakakatakot na posibilidad. Mag-isang linggo ang lumipas. Unti-unting bumabalik ang lakas ni Roberto. Salamat sa walang sawang pag-aalaga ni Mariana. Ngunit habang gumagaling ang kanyang katawan, lalong bumibigat ang kanyang kalooban. Ang peklat. Ang pangalang Osvaldo Mendez. Ang hindi legal na pag-aampon. Ang mga salita ng kanyang ina. Ang mga ito ay mga piraso ng isang puzzle na hindi niya mabuo. Isang puzzle na kinatatakutan niyang buuin. Sa kabilang banda, ang presensya ni Mariana sa bahay ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang ginhawa. Ang mga luto nito, ang paraan ng pag-aalaga nito, ang mga tingin nitong puno ng isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Pakiramdam niya ay ligtas siya sa paraang hindi niya kailanman naramdaman kahit kay Valeria. Isang umaga, nagpasya siya. Hindi na niya kayang mabuhay sa mga tanong. Kailangan niya ng sagot. Bumaba siya ng hagdan, determinado.
Haharapin niya ang kanyang ina. Itatanong niya ang lahat. Wala nang atrasan. Ma? Tawag niya. Nakita niya itong nagbabasa ng dyaryo sa sala. Kailangan po nating mag-usap. Nag-angat ng tingin si Helena. Nang makita nito ang determinasyon sa mukha ni Roberto, dahan-dahan nitong ibinaba ang dyaryo. Tumango ito. Alam kong darating din ang araw na ito. Ngunit bago pa man makapagsalita si Roberto, isang tunog ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Ang marahan na pagbukas ng pinto ng mansyon, isang figura ang pumasok na parang pag-aari nito ang lugar. Nakasuot ng isang nagniningning na pulang bestida, mamahaling alahas, at may isang mapagmataas na ngiti sa mga labi. Si Valeria. Nagulat ka ba, mahal ko? Tanong nito. Ang boses ay matamis ngunit may halong lason. Naniga si Roberto sa kanyang kinatatayuan. Anong ginagawa niya dito? Paano siya nakapasok? Umalis ka, mariing sabi ni Roberto. Tumawa lang si Valeria. Naglakad ito papunta sa center table na para bang isa siyang reyna na nagbabalik sa kanyang trono. Mayroon itong dalang isang malaking brown envelope. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Ibinagsak niya ang envelope sa ibabaw ng mesa. Isang malakas na lagapak ang umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Hindi ako aalis hanggat hindi mo tinitingnan yan, sabi ni Valeria. Ang mga matay nagniningning sa tagumpay. Pagkatapos, mag-uusap tayo tungkol sa presyo ng aking pananahimik. Tiningnan ni Roberto ang envelope. Pagkatapos ay kay Valeria. Anong kalokohan to? Tingnan mo, giit ni Valeria. Ngumiti ng mas malapad. 100,000,000 para sa aking pananahimik. Sa kabila ng kanyang galit, nanaig ang kuryosidad ni Roberto. Ano ang nasa loob ng envelope na nagkakahalaga ng ganoong kalaki? Nanginginig ang mga kamay niya nang abutin niya ito. Binuksan niya ito. Ang unang dokumento na kanyang nakita ay isang kopya. Isang kopya ng kanyang pekeng birth certificate. Nanlamig ang buong katawan ni Roberto. Paano niya nalaman? Kasunod noon ay mga kopya ng mga bank transaction ng kanyang ama, patungo sa isang pangalan. Osvaldo Mendez. At sa ilalim ng lahat, may isang lumang litrato. Kupas na at may mga tupi, pero malinaw pa rin. Isang litrato ng isang napakabatang babae, marahil ay nasa 20 taong gulang pa lang. Ang kanyang buhok ay mahaba at itim. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod ngunit may bahid ng pagmamahal. At sa kanyang mga bisig, may hawak siyang isang bagong silang na sanggol na mahimbing na natutulog. Pamilyar ang mukha ng babae. Saan niya ito nakita? Pinilit niyang alalahanin. Ang mga mata, ang hugis ng mukha. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin mula sa litrato. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang sulok ng sala, kung saan tahimik na nakatayo ang isang babae, nanlalaki ang mga mata sa takot habang nakatingin sa hawak niyang litrato. Ang babae sa litrato, 25 taon na ang nakalipas, ay si Mariana. Gumuho ang mundo ni Roberto sa pangalawang pagkakataon. Isang mas malakas, mas nakakawasak na pagguho. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang lahat ng mga piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa isang paraang hindi niya sukat akalain. Bakit? Bakit nasa iyo ang litrato niya? Hirap na tanong ni Roberto. Ang boses ay paos. Isang malademonyong tawa ang kumawala sa mga labi ni Valeria. Ikinakalat nito ang lason na matagal na niyang inihanda. Itinuro niya si Mariana na nakatayo na parang isang estatwa sa sulok, namumutla at nanginginig. Bakit hindi mo tanungin ang bago mong paboritong katulong? Sabi ni Valeria. Ang bawat salita ay idinidiin niya na parang isang patalim. O dapat ko bang sabihing ang tunay mong ina? Ang mga salita ni Valeria ay parang isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Mariana. Ang tunay mong ina. Hindi.
Hindi totoo. Isang bangungot, isang masamang panaginip. Pero nang makita niya ang litrato sa kamay ni Roberto, ang litratong iyon, ang kaisa-isang litrato niya kasama ang kanyang anak na kinuha ng isang kaibigan sa ospital bago ang trahedya, alam niyang totoo ang lahat. Ang hanging hinihinga niya ay biglang naging lahason. Ang sahig na kinatatayuan niya ay parang gumuho. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Roberto. Ang mga matang dati may bahid ng kabaitan ay ngayon puno ng isang bagay na mas masakit pa sa galit, pagkalito, pagkakanulo, pagkasuklam. Anak! Isang salita ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang salitang 25 taon niyang kinikimkim. Isang salitang hindi niya akalaing mabibigkas niya muli. Ngunit ang salitang iyon ay parang langis na ibinuhos sa nag-aapoy ng sitwasyon. Huwag! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Roberto sa buong mansyon. Isang sigaw na puno ng sakit at pagtanggi. Huwag mo akong tawaging anak. Sa isang sulok, narinig ni Mariana ang isang mahinang kalabog. Si Senyora Helena. Hinimatay ito sa kanyang wheelchair, ngunit walang sino man ang gumalaw. Ang lahat ng atensyon ay nakatuon sa tensyon sa pagitan ni Roberto, Valeria at Mariana. Nakita mo na, Roberto? Sabi ni Valeria. Ginagatungan pa ang apoy. Nagpanggap siyang katulong para makapasok dito. Plinano niya ang lahat. Siguro'y matagal ka na niyang sinusubaybayan. Hinihintay ang tamang pagkakataon para makuha ang pera mo. Hindi totoo yan. Umiiyak na, sabi ni Mariana. Ang mga salita ay hirap lumabas sa kanyang lalamunan. Paano niya ipapaliwanag? Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na siya mismo ay ngayon lang natuklasan? Hindi totoo? Tumawa si Valeria. Kung hindi totoo, bakit nasa akin ang litratong yan? Bakit alam ko ang tungkol kay Osvaldo Mendez? Nagsanib pwersa kayo para sirain ako, para makuha ang lahat ng yaman ng mga Almeida. Ang bawat salita ni Valeria ay isang patalim na sumusugat sa puso ni Mariana. Pero ang pinakamasakit na patalim ay ang tingin ni Roberto. Naniniwala siya kay Valeria. Kitang-kita ito sa mga mata niya. Ang lalaking ilang araw lang ang nakalipas ay hinawakan ng kamay niya at tinawag siyang inay sa gitna ng lagnat. Ngayon ay tinitingnan siya na parang siya ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Sir Roberto, pakiusap, maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa ni Mariana, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Wala akong alam. Ngayon ko lang din. Ngayon ko lang din nalaman. Nalaman? Tanong ni Roberto. Ang boses ay walang emosyon na mas lalong nakakatakot. Nalaman na ang amo mo ay ang anak na tinapon mo 25 taon na ang nakalipas. Hindi ko siya tinapon, sigaw ni Mariana. Ang sakit sa paratang na yon ay hindi masukat. Ang sabi nila, patay na siya. Isang magandang kwento, sabat ni Valeria. Galing-galing umarte, pang best actress. Tumingin si Roberto kay Mariana. Ang mga mata niya'y namumula, hindi lang sa galit, kundi sa pigil na mga luha. Ang tiwalang sinimulan niyang ibigay sa babaeng nag-alaga sa kanya ay nadurog ng pira-piraso. Pinalitan ito ng mapait na katotohanan na baka ang lahat, ang pag-aalaga, ang pamilyar na pakiramdam, ang kabaitan, ay bahagi lang ng isang malaking panloloko. Totoo ba? Tanong ni Roberto. Ang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon. Ikaw nga ba ang nanay ko? Sagutin mo ako. Hindi makasagot si Mariana. Tumangulang siya habang patuloy sa pag-iyak. Isang pag-amin na sa pandinig ni Roberto ay isang pagkumpirma ng kasinungalingan ni Valeria. Isang nakakabinging katahimikan ng naghari. Pagkatapos, tumalikod si Roberto. Isang simpleng kilos, pero para kay Mariana, ito ay parang pagtalikod ng buong mundo sa kanya. Umalis ka, sabi ni Roberto. Nakatalikod pa rin sa kanya, ang boses ay mahina,
Ngunit pinal, gumuho ang lahat ng pag-asa ni Mariana. Umalis ka. Ulit nito, mas malakas na ngayon. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Iyon na yon. Ang hatol ay naibigay na. Ang anak na ngayon lang niya natagpuan ay siya na ring nagtataboy sa kanya. Ang pangarap na mahanap, ang nawawalang bahagi ng kanyang puso ay naging isang bangungot na sisira sa kanya habang buhay. Walang nagawa si Mariana kundi ang tumalikod. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang ay parang may mga karayom na nakatusok sa kanyang mga paa. Hindi niya pinansin ang mapanuyang manangiti ni Valeria. Hindi niya pinansin ang katawan ni Senyora Helena na walang malay. Ang tanging dala niya ay ang bigat ng isang katotohanang masakit pa sa kamatayan. Paglabas niya ng pinto at pagsara nito, doon lang siya napaluhod sa sahig. Sa harap ng mansyon ng sarili niyang anak, humagulgol si Mariana nang walang tunog. Ang kanyang puso ay durog na durog. Nang umalis si Mariana, isang nakakakilabot na vacuum ang naiwan sa mansyon. Dinala sa ospital si Helena. Si Valeria ay pansamantalang nanatili, nagpapanggap na nag-aalala. Ngunit alam ni Roberto na hinihintay lang nito ang kanyang bayad. At si Roberto, naiwang mag-isa sa gitna ng mga guho. Hindi siya makatulog, hindi siya makakain. Ang imahe ni Mariana na umiiyak at ang imahe ng litrato ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Galit siya. Galit siya dahil pakiramdam niya'y niloko siya. Pero sa ilalim ng galit na yon, may isang maliit na tinig na nagtatanong. Isang tinig na hindi niya mapatahimik. Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Paano kung ang sabi nila'y patay ka na? Ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi. Mas madaling paniwalaan ang bersyon ni Valeria. Mas simple, mas hindi masakit. Ang paniwalaan si Mariana ay mangangahulugan ng pag-amin na ang buong buhay niya ay isang malaking kasinungalingan. Nagkulong siya sa kanyang opisina sa company kinabukasan. Sinubukan niyang ibaling ang atensyon sa trabaho, sa mga numero, sa mga kontrata, ngunit ang mga letra at numero ay lumalabo sa harap ng kanyang mga mata. "Sir, may bisita po kayo," sabi ng kanyang sekretarya sa intercom. Wala po siyang appointment, pero nagpipilit po siyang makita kayo. Ang pangalan daw po niya ay Osvaldo Mendez. Parang isang kidlat na tumama sa dibdib ni Roberto ang pangalang iyon. Osvaldo Mendez, papasukin mo siya. Utos niya, ang boses ay biglang naging matigas at malamig. Ilang sandali pa, isang pinto ang bumukas. Isang matandang lalaki ang pumasok. Gusgusin ang pananamit, amoy alak, ngunit ang mga mata ay tuso at mapanuri. Tiningnan nito ang buong opisina mula sa mamahaling kasangkapan hanggang sa tanawin ng syudad mula sa bintana na para bang kinikilatis nito ang halaga ng lahat. "Roberto Almeida?" sabi ng matanda. Umupo sa silyang nasa harap ng lamesa ni Roberto nang hindi man lang inaanyayahan. "Ang laki mo na, iho. Ang huli kong kita sa'yo ay kasya ka pa lang sa palad ko." Isang alon ng pagkasuklam ang naramdaman ni Roberto. Ang lalaking ito ang ugat ng lahat. "Anong kailangan mo?" Walang paligoy na tanong ni Roberto. Tumawa ang matanda. Isang tawang garalgal at hindi kaaya-aya. "Diretsahan ha. Gusto ko yan. Simple lang naman ang kailangan ko. Bayad." "Bayad para saan?" "Para sa serbisyo ko," sagot ni Osvaldo. Itinaas ang kanyang maruruming paa sa ibabaw ng mamahaling lamesa ni Roberto. "Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magiging isang Almeida. Kung hindi dahil sa akin, isa ka lang sigurong kargador sa pier ngayon kung nabuhay ka man." Nagngangalit ang mga ngipin ni Roberto. "Wala akong utang sa'yo." "Aba, meron," giit ni Osvaldo. "Ang ama mo, binayaran niya ako para makuha ka. Pero ang usapan namin ay para lang sa bata. Ngayong isa ka ng milyonaryo, aba, dapat may komisyon din ako sa investment ko, hindi ba?" Nagpatuloy ang matanda.
Tila nasiyahan sa nakikitang galit sa mukha ni Roberto. Balita ko, nagkikita na kayo ng nanay mo? Si Mariana. Kamusta na siya? Maganda pa rin ba? Sayang. No? Kung naging matalino lang siya noon, siguro'y masaya na sila ngayon. Pero hindi eh. Uto-uto. Tumigil ka, mariing sabi ni Roberto. Pero hindi tumigil si Osvaldo. Tila lalo pa itong ginanahan. Bigyan mo ako ng 50 milyon, Roberto. Sabi nito, ang boses ay biglang naging seryoso at mapanganib. 50 milyon at mananahimik na ako. Hindi ko ipagkakalat sa buong Pilipinas ang sikreto ng mga Almeida. Isipin mo ang headline, CEO Eng Almeida Corp, anak pala ng isang katulong at binili mula sa isang loan shark. Di ba? Iyon na yon. Ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Ang galit na pinipigilan ni Roberto ay sumabog na parang isang bulkan. Sa isang iglap, nawala ang CEO na mahinahon at profesional. Ang lumabas ay isang lalaking nasasaktan at naghahanap ng katotohanan. Mabilis siyang tumayo, umikot sa lamesa, at hinawakan ng mahigpit ang kwelyo ng damit ni Osvaldo. Itinayo niya ito mula sa pagkakaupo at isinandal ng malakas sa pader. Wala akong pakialam sa pera. Wala akong pakialam sa pangalan ng pamilyang to. Sigaw ni Roberto, ang mukha niya'y ilang pulgada na lang mula sa natatakot na mukha ni Osvaldo. Isa lang ang gusto ko. Naramdaman niya ang panginginig ng matanda sa kanyang mga kamay. Hindi pera ang ibibigay ko sa'yo, gigil na sabi ni Roberto. Ang mga matay nag-aapoy. Gusto kong malaman ang buong kwento, ang totoo. Ngayon din, nakatayo si Mariana sa harap ng isang ticket booth sa terminal ng bus. Hawak niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng lahat ng kanyang natitirang ari-arian. Wala na siyang babalikan. Ang sakit ng pagtataboy ni Roberto ay mas malala pa sa anumang hirap na dinanas niya sa buong buhay niya. Mas masakit pa kaysa noong sinabi sa kanya na patay na ang kanyang anak. Dahil noon, may pag-asa pa siyang kasinungalingan lang iyon. Ngayon, ang katotohanan mismo ang pumatay sa kanya. Umalis ka. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Isang walang katapusang parusa. Bibili na sana siya ng tiket, kahit saan, basta't malayo, nang bigla siyang mapahinto. Ang alaala ng peklat sa likod ng tainga ni Roberto. Ang pagtawag nito ng inay. Ang pag-aalaga niya dito. Hindi niya kayang umalis ng ganito. Kahit na itinakwil siya, kahit na kinasusuklaman siya, anak pa rin niya ito. Kailangan nitong malaman ang totoo. Kahit hindi na para sa kanya, kundi para sa kapayapaan ng kalooban nito. Imbes na tiket, isang ballpen at papel ang binili niya sa maliit na tindahan. Umupo siya sa isang sulok ng maingay na terminal. Nagsimula siyang magsulat. Isusulat niya ang lahat. Sa malamig at tahimik na opisina ni Roberto, nanginginig si Osvaldo Mendez sa ilalim ng bakal na pagkakahawak ng lalaking hindi niya sukat akalaing ganito katapang. Magsasalita ako. Bitiwan mo lang ako. Pagmamakaawa ng matanda. Dahan-dahang binitiwan ni Roberto si Osvaldo. Bumagsak ito sa sahig na parang isang basahan. Magsimula ka. Utos ni Roberto. Ang boses ay walang bakas ng awa. At nagsimulang magkwento si Osvaldo. Ang bawat salita niya ay nagpinta ng isang larawan ng nakaraan na puno ng desperasyon at panlilinlang. Si Mariana, dalagita pa lang siya noon, simula ni Osvaldo. Ulila, may sakit sa puso ang nanay niya. Kailangan ng operasyon, malaki ang kailangan. Lumapit siya sa akin. Sa terminal, isinusulat ni Mariana, may sakit po ang nanay ko noon. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Kahit ang lumapit sa isang demonyong tulad ni Osvaldo Mendez. Pinautang ko siya, patuloy ni Osvaldo. Pero alam kong hindi niya mababayaran. Yun naman talaga ang plano ko.
May kliyente na kasi ako noon na naghahanap ng solusyon. Isang mayamang negosyante na hindi magkaanak. Ang tatay mo, si Ricardo Almeida. Isinusulat ni Mariana. Nangako po akong magbabayad, pero hindi ko kinaya. Hanggang sa isang araw, sinabi niya sa akin na may paraan para mabura ang lahat ng utang ko. Buntis ang bata noon, sabi ni Osvaldo, umiiwas ng tingin kay Roberto. Hindi ko alam kung kanino. Ang sabi ko sa kanya, kung ibibigay niya sa akin ang bata, kalimutan na ang utang. Pero umayaw siya. Mahal na mahal niya ang dinadala niya. Napahinto sa pagsusulat si Mariana. Isang luha ang pumatak sa papel. Naalala niya ang kaligayahan nang una niyang maramdaman ang paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Siya ang magiging mundo niya. Kaya gumawa ako ng ibang plano, sabi ni Osvaldo. Ang boses ay naging mas mahina, na para bang nahihiya sa sarili niyang kasamaan. Nang araw na manganak siya, kinausap ko ang isang nurse sa pampublikong ospital na yon. Binayaran ko siya. Pagkasilang ng bata, kinuha agad ito ng nurse. Sinabi nila kay Mariana na mahina ang puso ng sanggol at ilang oras lang, namatay ito. Napasinghap si Roberto. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ang kasinungalingan ay mas malupit pa sa kanyang inaakala. Isinusulat ni Mariana. Ang sabi nila, patay na daw po kayo. Gumuho ang mundo ko. Naisip ko, parusa ito ng Diyos sa akin. Sana ako na lang ang namatay. Pero hindi ito namatay. Halos pabulong na, sabi ni Roberto. Hindi, pag-amin ni Osvaldo. Kinuha ko ang bata. Dinala ko sa tatay mo. Binayaran niya ako ng malaki. At iyon na. Iyon ang buong kwento. Kasabay ng huling salita ni Osvaldo, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Helena. Tinutulak ang sarili niyang wheelchair. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Narinig niya ang lahat. Totoo ang lahat ng yon, Roberto. Sabi ni Helena. Ang boses ay basag. Ang tatay mo. Siya ang may plano. Natatakot ako sa kanya noon. Pero minahal kita, anak. Minahal kita na parang tunay na anak. Pero araw-araw, binabagabag ako ng kasalanan ko. Araw-araw, iniisip ko ang tunay mong ina. Hindi na napigilan ni Roberto ang sariling mga luha. Ang galit niya kay Mariana ay naglaho, napalitan ng isang napakalalim na sakit at pagsisisi. Siya ay biktima. Isang biktima ng kasakiman at kasinungalingan. Hindi siya tinapon. Ipinagkait siya sa kanyang ina. Patawarin mo ako, anak. Lumuhod si Helena mula sa kanyang wheelchair sa harap ni Roberto, humahagulgol. Patawarin mo ako sa aking kaduwagan. Ngunit hindi na nakatingin si Roberto sa kanya. Ang isip niya ay nasa iisang tao lang, si Mariana. Itinaboy niya ito. Sinigawan, sinaktan. Kailangan niya itong mahanap. Kailangan niyang humingi ng tawad. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Roberto. Tumakbo siya palabas ng opisina, nilagpasan ang kanyang sekretarya. Hindi pinansin ang pagtawag ni Helena. Isa lang ang nasa isip niya. Inay. Parang isang baliw na nagmamaneho si Roberto. Hindi niya alintana ang traffic o ang mga busina ng ibang sasakyan. Bawat segundong lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Saan siya hahanapin? Saan siya pupunta? Tinawagan niya ang ahensyang pinagkuhanan ni Mariana. Walang nakakaalam. Tinawagan niya ang mga dati nitong kasamahan. Walang may ideya. Nawawalan na siya ng pag-asa. Napahampas siya sa manibela. Paano kung huli na ang lahat? Paano kung umalis na ito ng tuluyan? At bigla, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang terminal. Kung aalis ito, malamang ay sa terminal ito pupunta. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan patungo sa pinakamalapit na terminal ng bus. Pagdating doon, ipinarada niya lang ang sasakyan kung saan at tumakbo papasok. Ang amoy ng usok at ang ingay ng mga taong nag-aabang ay sumalubong sa kanya.
Tumingin siya sa paligid. Ang daming tao. Paano niya ito mahahanap dito? Cubao, Dagupan, Baguio. Sigaw ng mga konduktor. Nagsimula siyang maglakad. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap. Tinitingnan niya ang bawat babaeng nasa edad ni Mariana. Bawat anino, bawat likod. Nang malapit na siyang sumuko sa isang sulok sa ilalim ng isang madilim na ilaw, may nakita siyang isang pamilyar na figura. Nakatayo ito, hawak ang isang bag, nakatingin sa papalapit na bus. Si Mariana. Isang malaking tinik ang tila na bunot sa dibdib ni Roberto. Huminga siya ng malalim. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagbabadya ng bumagsak. Tumakbo siya. Inay! Isang sigaw na puno ng pagsisisi, pangungulila at pagmamahal. Natigilan si Mariana. Tila hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Dahan-dahan siyang lumingon at sa gitna ng magulong terminal, nakita niya si Roberto. Tumakbo ito palapit sa kanya. Ang mamahalin nitong damit ay gusot. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Bago pa man siya makapagsalita, naramdaman na lang niya ang mga bisig ni Roberto na mahigpit na yumakap sa kanya. Isang yakap na puno ng 25 taon nang nawalang panahon. Patawad! Inay, patawarin mo ako. Humahagulgol na, sabi ni Roberto. Isinubsob ang mukha sa balikat ni Mariana. Patawarin mo ako sa lahat. Nalaman ko na. Nalaman ko na ang lahat. Niyakap din ni Mariana ang kanyang anak. Ang anak na inakala niyang galit sa kanya. Ang anak na akala niya'y nawala na ulit sa kanya. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng sakit, sa wakas, nayayakap na niya ang kanyang anak. Anak ko. Roberto, anak ko. Iyon lang ang paulit-ulit niyang naisatinig habang pareho silang umiiyak sa gitna ng terminal, hindi alintana ang mga taong napapatingin sa kanila. Walang salitang sapat para ilarawan ang sandaling iyon. Ito ay isang banal na tagpo ng pagpapatawad at muling pagsasama. Kinabukasan isang bagong araw ang sumikat para sa mga Almeida. Ngunit para sa iba, ito ang araw ng pagtutuos. Salamat sa testimonya ni Osvaldo Mendez na pumayag maging state witness kapalit ng mas magaan na sentensya, inaresto ng mga pulis si Valeria sa hotel na kanyang tinutuluyan. Ang kaso, attempted extortion at conspiracy. Ang pangarap niyang makuha ang 100 milyon ay naging isang bangungot sa loob ng selda. Hinarap ni Roberto si Valeria sa huling pagkakataon sa presinto. Wala na ang galit sa kanyang puso, tanging awa na lang. Bakit? Tanong niya. Tumingin sa kanya si Valeria. Ang mga matay wala ng dating ningning. Dahil natakot ako, sagot nito. Natakot akong bumalik sa hirap, at ang takot, nakakagawa ito ng mga halimaw. Sa atin. Iniwan ni Roberto sa abogado niya ang isang tseke. Sapat na halaga para makapagsimula si Valeria ng bagong buhay paglabas nito. Ito ang huling tulong na maibibigay niya. Pagkatapos ay tumalikod na siya at hindi na lumingon pa. Ang hapagkainan sa mansyon ng mga Almeida na dati isang lugar ng tensyon at malamig na digmaan ay ngayon puno ng init. Nakatayo si Roberto sa gitna. Sa kanyang kanan ay si Helena. Nakangiti na ngayon ng tunay. Sa kanyang kaliwa ay si Mariana. Ang mga matay nagniningning sa kaligayahan. Ma, sabi ni Roberto. Tumingin kay Helena. Salamat po sa pagmamahal at pag-aaruga sa loob ng 25 taon. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Hinalikan niya ito sa noo. Pagkatapos ay humarap siya kay Mariana. Inay, sabi niya, ang boses ay puno ng pagmamahal. Salamat po sa hindi pagsuko. Oras na para bumawi ako sa iyo. Hinawakan niya ang kamay ng dalawang ina. Umupo sila sa hapagkainan. Si Roberto mismo ang nagsandok ng kanin para sa kanila. Ipinaglagay niya ng pagkain si Helena. Ipinaglagay niya ng pagkain si Mariana.
Isang pamilya. Hindi perpekto. Puno ng mga peklat mula sa nakaraan. Ngunit buo at totoo. Habang pinapanood ni Mariana ang kanyang anak na masayang nakikipagkwentuhan sa ina nitong nagpalaki dito, naramdaman niya ang isang kapayapaang hindi pa niya kailanman naramdaman. Ang mahabang gabi ng kanyang buhay ay tapos na. Ang umaga ay dumating na. At ito ay napakaganda.